So, last video na i-share ko po sa inyo na I applied Salmon Credit Loan po. So, na-share ko sa inyo step by step on how I did it. Then, na-approve po tayo dyan ng 3,000 pesos sa first try po. And then, hindi man tayo nahirapan, no? Kasi ang bilis lang din naman pala ma-approve dito sa Salmon Credit. Basta you provided all the details that they need. So, madali lang naman pala ma-approve dito sa Salmon Credit. So, kung hindi nyo pa yun napanood ha, ilalagay ko na lang po sa description box yung link para hindi na kayo maharapan maghanap. And then, para makarelate din kayo sa video na ito. Dahil sa video po na ito, magkakaroon tayo ng withdrawal ng ating Salmon Credit available balance. So, hindi ko na kasi siya naidugtong doon sa unang video na yon kasi napakahaba na po. So, sobrang haba na ng video. Kaya yung tinat ko siya at ginawa ko na lang tong part 2 na to. On how to withdraw Salmon Credit available balance na offer nga po nila sa akin recently lang. And of course, isi-share ko sa inyo yung step-by-step process and then as well as the interest and fees. So, yun, isi-share ko sa inyo yan lahat. So, open lang po natin yung aking Salmon app. So, dito po sa homepage po ni Salmon Credit, nakabugad na agad dyan na meron po akong available credit balance po na 3,000 pesos. Finish po ng dashboard or homepage po ni Salmon Credit. Ito lang talaga nakalagay, yung Salmon Credit available credit balance po. Anyways, click natin yan para makita natin yung next step. So, dito po, meron siyang tatlong features dito. Pwede po natin siya i-transfer or i-withdraw or i-cash out po. So, pwede rin by the use of QR Pay. Pwede natin siyang pambayad ha. Mag-i-scan tayo through QRPH code. And then, pwede rin po tayong mag-cash in dito. May feature pala sila na ganito. Anyways, try nga natin tong cash in kung anong meron dito. Para din may idea kaya ba tong cash in na ito. Dito po, tap to choose lang tayo ng payment method, which is ang daming choices dito, which is ang pinaka-top picks po natin is si GCash po para mabilis. Kailangan daw pala i-link si GCash account. And then, filapan po natin dito yung amount. So, maliit lang, try lang natin, 100 pesos. Kasi cash in siya. Ibig sabihin, magka-cash in tayo from other banks or e-wallets. Ipapasok natin dito sa Salmon Credit Available Balance. Anyways, try lang natin 100 pesos para alam nyo rin kung paano siya mag-work. And then, proceed to pay tayo. So, kailangan doon natin i-link yung GCash natin. So, anyways, exit lang muna natin ito kasi nagsa-something went wrong siya. Pag-proceed to pay natin. But anyways, click lang natin yung other payment method which is si Maya. Sa cash in pa rin tayo ha. And then, na-link ko na rin to si Maya dito. And then, nag-enter ulit ako ng amount. And then, isa-swipe lang daw natin to pay. Swipe right to pay. So, sinwipe natin. And then, something went wrong naman. Inulit ko siya, something went wrong ulit. So, by the way, change tayo ng payment method which is gamitin natin si QR payment through QR page kasi nakalita fastest daw ito. Then, no fee pa. So, yan po itatap natin. And then, nakalagay na naman, something went wrong. So, hindi pa ata gumagana ngayon si cash in. So, first time ko siyang gawin but hindi siya working sa ngayon ata. So anyways, exit lang natin to. Balik tayo sa dashboard. This time, magta-transfer tayo. Mag-withdraw na tayo. Magka-cash out na tayo. I-share ko po sa inyo step by step paano siya gawin. So click lang natin itong transfer. And then marami po siyang choices kung saan natin ita-transfer. Ay no, ang dami-dami. Anyways, si top pick pa rin po tayo which is si GCash po. After this po, fill up lang po natin yung mga details. Ito like account name natin sa GCash and mobile number and then yung amount. Of course, dito sa amount po, isasagadan natin na i-withdraw ito ng 3,000 pesos. And then kung mapapansin niyo po dito, under yung 3,000 pesos sa baba nakalagay, cash advance fee is 99 pesos. And ang magiging total niya na po na babayaran is 3,099 pesos. Which is, this is included talaga sa disclosure agreement po natin sa Salmon Credit, which is I featured last video na meron po talaga silang cash advance fee or transfer fee po na 99 pesos. Hindi ko lang sure kung first time lang ba may ganito or sa second time na lang ba. I don't know pa eh. But anyways, dito muna tayo mag-focus. So kung kukumpitin ko po kasi itong 99 pesos, no, kukunin natin yung interest nito sa 3,000, no. So, lumalabas po na 3.3% po yung kanilang fees dito. Anyways, back to it po. Click lang po natin itong confirm and transfer para malaman natin ano pa bang meron dito sa pagpatransfer natin. And then, yan, click lang po natin. Then, after clicking po pala, is nag-disperse na siya agad-agad. Ayun o, successful na siya. And then, ayun siya o, nag-notify na sa akin na na-send na daw. Ang bilis naman. Ang bilis, grabe. Ang bilis naman ang disbursement pala nila dito. So, nandito na rin yung transaction details, advance fee, total, source of funds, transfer to, transfer service, InstaPay reference number. InstaPay reference number, so andito na siya. And as I explore the app po, so nakalagay dito pala yung overview po nung niloan natin or withdraw natin. So, nakalagay dito, no, mayroon daw po akong outstanding balance na 3,099 pesos. Ito daw po yung babayaran ko, which is mag-due date po sa September 21. So, today is August 14. So, 1 month mahigit bago siya mag-due date. So, ang galing naman. September 21 pa mag-due date.
Totoo ba? Anyway, sa taas pala, may nakalagay dito na minimum payment will be calculated on August 22. So, meron siyang payment or minimum amount due to pay by August 22, which is August 14 ngayon. So, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 days. Parang 1 week, 1 week yung kanilang minimum amount to pay or minimum amount due or minimum payment. So, ganun yung pagkakaintindi ko ha. So, correct me if I'm wrong. Hanggang ma-paid ko siya after to my due date na September 21. So, ganun ba yun? So, paki-comment down below sa mga naka-experience ng Salmon Credit, sa mga veteran na sa Salmon Credit dito, and sa mga naka-experience, naka-encounter ng ganito sa Salmon Credit. So, tama ba yung pagkakaintindi ko po dito? So, paki-comment down below. But anyways, punta lang ako sa akin Gcash account. Check ko lang kung pumasok na siya. So, andito na po siya. Successful po talaga na pumasok na siya. Anyways, balik tayo sa aking Salmon app. And then dito, nakalagay na po dito sa homepage yung naging transaction ko na nakapag-withdraw nga po ako ng 3,000 pesos. And then, yung available credit balance ko po dito is 0 na kasi nga po, na-withdraw ko na siya successfully. After that po, mag-aantay na lang ako ng notification from Salmon Credit regarding my minimum payment on August 22 daw. Yun yung nakalagay doon sa app. And I don't know what will happen after that kasi first time ko talaga to eh. First time ko siyang i-try. And bago sa akin yung ganitong kaganapan, all I can say, na legit naman, na na-withdraw natin ng buo pala ito si Salmon Credit, no? 3,000 po talaga yung na-receive ko talaga as in legit po. Ay, hindi naman ako nahirapan mag-disburse. Nakita niyo naman, napakabilis ng disbursement niya. So, medyo naguguluhan lang ako sa minimum amount due niya or sa mga payment due niya. I don't know kung meron silang mga pa-hidden interest pa after that. So, hindi ko talaga alam pa kung what will happen. Update ko kayo sa ganap po dito sa Salmon Credit. And kung ma-offeran ba tayo by the next time na mabayaran natin tong loan na to. And let's see. Sa assessment ko dito sa Salmon Credit, so masasabi kong legit siya kasi ako nahirapan sa app kasi nga nakapag-withdraw tayo, nakapag-cash withdrawal tayo dito, and yung amount na offer nila sa first timer is quite good. Kung first time mo pa lang, 3,000 is big amount na yan sa mga first time pa lang. And second is wala ako nakikita mga red flags naman dito sa Salmon Credit, and makikita mo naman yun sa proseso ng withdrawal nila or sa application nila kung meron parang anomaly and parang hindi mo feel. Based sa naging process ko dito is smooth naman and okay naman. So kayo ba, na-experience nyo dito sa Salmon Credit? Pakitell me honestly ha, sa mga naka-experience na dito. At sa mga hindi pa po naka-experience dito, wait lang po. So, nag-take risk na po ako para sa inyo. Susunod ko na review and update dito sa Salmon Credit. Isi-share ko sa inyo yung full review ko dito kung legit ba siya, kung okay ba talaga siya or hindi. So, for now, I take the responsibility na ako muna mag-try. So, wag niyo munang i-try. Hindi pa tapos yung laban natin dito sa Salmon Credit. I don't know kung okay siya in the long run. So, isi-share ko yan sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!